Mabalita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Sa loob ng 1 hanggang 3 linggo nasa Pilipinas na si Saldico ayon sa DILG. Todo Balita. Pangulong Marcos inaabangan ikakanta ni dating Congressman Saldico. Todo Balita. Price freeze pinalawig hanggang May 10. Todo Balita. Sa balitang lokal sa bayan ng Manawag, ipagbabawal ang authorized na operasyon ng drones kaugnay sa Centennial Canonical Coronation ng ni Apo Bakit. Local Civil Registry Office ng Bayambang naghatid ng mga serbisyo sa potensyal na 4-piece members. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, sa PBA Blackwater lalo pang inihulog ng Phoenix. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inihayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na maibabalik sa bansa si dating Ako Bicol Congressman Saldico sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. Ayon kay Rimulya, iniaayos pa ng Department of Foreign Affairs sa Czech Republic ang pagpapabilis sa extradition ni Ko sa Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs ang lead agency para dito. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Ko na pinaghahanap ng batas dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang multi-billion peso flood control mess ay pinigil sa German border mula Czech Republic. Hindi na siya pinapasok doon at ibinalik sa Czech authorities dahil walang kaukulang dokumento at kansilado na ang kanyang pasaporte. Si Ko ay nakakulong sa kasalukuyan sa Prague. Sinabi ni Rimulya na si Ko ay namataan sa Italy nitong nakalipas na 3 linggo at nagpapalipat-lipat ng lugar para hindi makilala at mahuli. Sa kaugnay na balita, handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makinig sa anumang sasabihin ni dating Congressman Saldico sa mga taong sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa tanong kung ano ang naging reaksyon ng Pangulo matapos malaman na naaresto na si Ko. Ayon kay Castro, masaya si Pangulong Marcos na naaresto na si Ko dahil si Ko isa sa big fish sa flood control anomaly na naaresto at mapapanagot sa batas. Bagamat nauna nang idinamay ng dating kongresista si Pangulong Marcos sa anomalya sa flood control scandal, tiwala naman si Castro na magsasabi si Ko ng katotohanan at ibubunyag kung sino ang makasama sa flood control scam. Pinalawig pa ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong bansa tulad ng mga dilatang sardinas at instant noodles hanggang May 10. Kinumpirma ng DTI sa pamamagitan ni Secretary Cristina Roque na mananatili ang kasalukuyang presyo ng basic necessities at prime commodities matapos ang serya ng konsultasyon sa manufacturers at retailers. Ang orihinal na pagtatapos ng price freeze ay nitong April 16. Binigyan din ni Roque na ang katatagan sa mga presyo ng pagkain ay isang prioridad para sa Administrasyong Marcos. Binanggit na ang mga kamakailang pababang trend sa mga gastos sa gasolina ay ganap ng isang kritikal na papel sa mga negosasyon. Ito naman good news.
Gagaan ng kaunti ang pasanin sa gastusin sa petrolyo ng mga motorista sa susunod na linggo. Ito ay pakarang i-anunsyo ng mga oil players na magkakaroon ng pagbaba sa halaga ng diesel mula 17 pesos hanggang 19 pesos kada litro at nasa 2 pesos hanggang 3 pesos kada litro na tapyas sa kada litro ng gasolina. Nabatid na ang galaw sa presyo ng petrolyo ay dulot ng mean of Platts Singapore Trading at sa nagdaang 4 na araw at foreign exchange averages. Ang tapyas sa presyo ng petrolyo ay formal na i-anunsyo sa darating na Lunes, April 20 at ipatutupad kinabukasan, April 21. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Formal na nagsimula ang unang araw ng PPC Admission Test o PPCAT 2026 sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Ito ay nag-umpisa noong Wednesday, April 15. Tinatayang umabot sa 2,000 na kabataang Pangasinense ang sumabak sa pagsusulit kung saan 700 ang mapipiling maging scholar ng PPC. Magpapatuloy ang PPCAT nagpatuloy ito hanggang nung Huwebes. Ang Pangasinan Polytechnic College ay itinatag sa ilalim ng liderato ni Governor Ramon Gico III na may layuning maghatid ng dekalidad at libreng edukasyon para sa bawat kabataang Pangasinense. Samantala, pinarangalan at ginawaran ng insentibo ang Persons with Disability Athletes. Ito ay ginanap sa Seasonal Auditorium sa Lingayen. Kinilala ang kanilang husay, dedikasyon at galing matapos manalo at mag-uwi ng mga medalya mula sa iba't ibang international competitions. Kabilang sa mga competitions ang 13th ASEAN Para Games, 2nd Southeast Asian Deaf Games 2025 at 2025 Asian Youth Para Games. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III, patuloy ang pagbibigay pugay at halaga sa kakayahan ng mga PWDs sa lalawigan ng Pangasinan. Sa bayan ng Bayambang, nakiisa ang Local Civil Registry Office sa isinagawang Community Assembly for potential new 4-piece beneficiaries na pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Pavilion 1 sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Sa nasabing aktibidad, naghatid ang LCRO ng libreng serbisyo sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kabilang ang pag-i-issue ng 29 na libreng kopya ng birth certificate para sa mga individual na wala pang hawak ng naturang dokumento. Layunin nitong matiyak na ang bawat benepisyaryo ay may sapat na pagkakakilanlan na mahalaga sa pag-a-avail ng mga serbisyong panlipunan. Bukod dito, binigyan ng kaukulang listahan ng mga kinakailangang dokumento ang mga wala pang rehistradong kapanganakan upang sila ay maisailalim sa libreng late registration sa mga susunod na araw. Samantala, 34 o 34 na beneficiaryo na merong GCash account ang naitala at napadata capture ng LCRO para sa upgrading ng kanilang community service card na inaasahang magpapadali sa kanilang pag-access sa iba't ibang serbisyong pampamahalaan. Samantala, sa bayan naman ng Bulinaw, ang mga local restaurant owners at accommodation and culinary practitioners, sila ay nagsama-sama at nagkaisa para naman sa first ever na culinarya training sa Bulinaw. Ito ay ginanap sa Chris Del Mar. Ito naman ay pagpapakita ng isang napakahalagang hakbang para palakasin ang food tourism sector ng bayan ng Bulinaw. Ang nasabing training ay pinangunahan ng local government unit sa pangunguna naman ni Mayor Jesus Boying Celeste. Kasama nila ang Department of Tourism Region 1 na pinangungunahan naman ni Regional Director Benjamin Manahan Jr.
Sumali ang iba't ibang mga restaurants at resort sa bayan ng Bulinaw. Layunin ng nasabing programa na mas ma-enhance ang culinary skills, i-encourage ang innovation at i-promote ang unique flavors ng bayan ng Bulinaw. Ito naman ay nagsisilbing platform para sa collaboration ng mga local food stakeholders para naman itaas ang antas ng overall dining experience para sa mga bisita. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Winakasan ng Phoenix ang dalawang sunod na kamalasan matapos patumbahin ang Blackwater sa score na 125 kontra 108 sa Season 50 PBA Commissioner's Cup sa ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa Inaris Center sa Montalban, Rizal. Kumolekta si Import James Dique III ng kumpletong 27 points, 20 rebounds at 5 assists, 3 steals at 3 blocks para itaas ang barahan ng Field Masters sa 4-3. Samantala, lalabanan ng Barangay Ginebra ang Terra Firma mamayang alas 7:30 ng gabi matapos ang laro ng TNT Tropang 5G sa Titan Ultra. Sa tennis naman, sinigurado na si Alex Iyala ang ticket sa main draw ng French Open. Napapalo mula May 24 hanggang June 7 sa Paris, France. Formal nang inilabas ng mga organizers ng French Open ang entry list sa women's division kung saan pasok ang 20 years old na si Iyala sa listahan. Sapat na ang number 45 pwesto nito sa WTA official rankings para makasiguro ng tiket sa naturang Clay Grand Slam Tournament. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:15 ng umaga. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:16 ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Toda Balita. Kasama niyo po, Liway Manantani Paragire at ang ating partner sa technical, Kaaron Edwin Inong. Sabado na, ngayon po ay April 18. Tapos na ang kalagitnaan ng buwan ng Abril at pagkatapos niyan, 2 weeks na lang ay buwan na ng Mayo. At kumusta naman ang paghahanda pagkukumpuni sa inyong mga tahanan o kaya sa inyong mga tinitirhan? Dahil kahit napakainit po ng panahon mga kaibigan ay talagang nagbabadya ang mga bagyo later. Sabihin natin June, July, pero napakabilis po ng paglipas ng oras. Para sa pangalawang pagpapatuloy po ng Todo Balita, kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire.
Congratulations naman sa lungsod ng San Carlos. Ginanap sa kanila kagabi ang isa sa mga iilang mga activities na natira sa Mango Bamboo Festival. Ito yung Bambuhan Concert. So meron ilang mga performers kagabi at talagang dinagsa ng kanilang mga kababayan. Ito yung kanilang pinakaaantay na isa sa mga big events. Kaya congratulations sa lahat ng mga naging abala para naman sa nasabing Bambuhan Concert sa lungsod ng San Carlos. Kagabi yan. Ayan, Bambuhan at Balay. Ano kaya yung susunod na event? Iilan lang yan 5 to 6 lang yung naiwan mula sa mahigit 10 ng events ng Mango Bamboo Festival at sa kanilang City Fiesta. Sabi nga po ni Mayor Ayoy Risuello, ang pagbawas ng malaki sa mga events na sa Mango Bamboo Festival ay pagsunod sa inilabas na kautusan ng DILG na ito ay patungkol sa energy conservation. Plus, pagtipid na rin ng budget. Sabi nga ni Mayor Ayoy Risuello, kung ano man yung matitipid nila mula dun sa mga events na hindi natuloy, ito ay gagawa sila ng mga programa para sa pagtulong sa kanilang mga kababayan. Although meron na silang ginagawa. Nahanap ko kung ano pa yung natitira. Yung Grand Coronation and Grand Night. So, coronation ng mga nanalo sa Miss San Carlos City at kasabay po niyan, sabay-sabay na yung iba pang mga night. Kasama na dyan ang NGO Night, Educators Night at iba pang night, liga ng mga barangay night, sama-sama na sa isang event. O, sino sa inyo, mga taga San Carlos, ang nakabili ng ticket para naman sa Bambuhan kagabi? Ay, naku, marami talagang magagaling. Yung Bambuhan concert kagabi ay libre po yon. Pero meron yung mga magagaling, nagpagawa sila ng sarili nilang ticket at yun ang kanilang ibinenta. Pero naglabas naman ng warning o babala kahapon ang lokal na pamahalaan sa mga laban sa mga taong nagbenta ng ticket at sabi ay na-report na sila sa pulis. Ang galing, no? Ang galing nilang makaisip ng kanilang pagkakakitaan. Sa bayan naman ng Manawag, malapit na. So yun nga mga kaibigan, ay na ngayon 18, yung big event naman ng bayan ng ng Manawag, malapit na, ilang tulog na lang yan. Yan ay sa April 22, araw ng Wednesday. So 18 ngayon, 18, 19, 20, 21, 4 days, 22, 5 days sa big day. So alinsunod sa Executive Order number 32. Ito po ay series of 2026 at pirmado ni Mayor Jeremy Aherico, Dr. Ming Rosario. Ipagbabawal nila yung pagpapalipad ng mga drones, kabilang yung tinatawag na first-person view drones, maliban kung may kaukulang pahintulot mula sa Manawag PNP. Yung last na meeting nila, ito rin yung in-emphasize ng PNP na ipagbabawal nila. Para lang dun sa mga, siguro sa kung ano yung gamit ng church at saka ng LGU at yung mga nakakuha ng permiso mula sa lokal na pamahalaan. Yan ay kasama sa security measures kaugnay sa Centennial Canonical Coronation of the Our Lady of Manawag o Our Lady of the Rosary of Manawag sa 25. So pagbabawal sa drone ay hanggang April 25, 22 yung canonization. Pero on that day, sa canonization day, Centennial Canonical Coronation of the Our Lady of the Rosary of Manawag, ito ang hindi sila pagbabawalan. Meron yung operator, merong nag-donate, magkakaroon ng drone show gabi ng 22. So yun, hindi sila pagbabawalan dahil siyempre meron silang show. So layunin nga yung kaligtasan ng publiko, maiwasan ang anumang panganib o kaya aksidente at mapanatili ang kaayusan ng buong selebrasyon.
At yung paalala ni Dr. Ming Rosario at ganun din siguro ng simbahan, yung mga pupunta na dadalo, wag na kayong magdala ng mga bata. Wag na kayong magdala ng mga bata dahil bukod sa napakainit ng panahon, ay kawawa lang sila. So, kawawa lang sila at saka yung mga may disability o kaya yung mga matatanda na vulnerable, wag na lang silang isama. Sabihin na lang na manood na lang sila sa Facebook dahil sigurado ang simbahang Katoliko, lalo na ang Our Lady of the Manawag Parish, ay magkakaroon po sila ng live feed sa Facebook. So, doon na lang manood. Ilayo ang inyong mga kaibigan, kaanak sa disgrasya. Lalo na inaasahan napakaraming deboto na dadating. Ang tansya nga ay nasa 1 million to 1.2 to pinaka-maximum siguro kung talagang pupunta lahat ng mga devotee without yung hindi nila iindahin yung taas ng presyo ng gasolina at saka yung init ng panahon, maaring makuha yung attendance ng 1.2 to 1.5 or even 2 million. Kung sakasakali kahit 1 million lang yan, napakaraming tao po nun. April 17 kahapon, nag-umpisa ang 3 buwan na suspension ng kerosene excise taxes. At kasama po dyan ang LPG. Pero napakataas na. Nitong nakaraan, magkano yung sinasabi nila? Nasa 1,500 na per 12 kilogram tank. Grabe, no? Patindi ng patindi ang panahon. Sabi, ang ulat kahapon, nahuli na si Saldico. Sabi naman ni Harry Roque, ewan ko kung tunay niyang Facebook account, sabi niya, fake news alert, Saldi has not been arrested. Antabayan na lang po natin ang mga update patungkol dyan. Ito naman hatid ng councilor ng San Carlos City. Libreng sakay para sa San Carlianians, Friday and Saturday 7 a.m. to 3 p.m. Route Supo, Gulaw, Kawayan Kiling, Kalumboyan, Abanon, Malacanang, Libas, Agdao at iba pa. Yung isang sasakyan, 7 a.m. to 3 p.m., ang Rota, Kubol, Tarugtug, Payapa, Sapinit, Kuliling, Turak, at Magtaking at iba pa. Mula hatid naman yan ng isang councilor ng San Carlos City, si Councilor Rolando de la Cruz Cano. Meron naman yung mga individual na nakikita natin sa Facebook na nagbibigay naman sila ng para sa ilang litrong diesel, lalo na sa mga nagtatricycle. Bagamat bumababa yung price forecast sa 20, anong petsa yon? April 21, bababa pa ng malaki yung presyo ng gasolina. Pero ang sabi nga before that, sinabi na hindi na mararating yung dating presyo na nasa more or less 60. Ang sakit, ang lupit. Ito pa ba, balita pa rin mula sa bayan ng Sanito. Bayan pa rin ng Manawag. Pinamahagi ang 32 o 32 na biik mula sa batch 10 ng Swine Multiplier Farm sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng Manawag. Kabilang sa mga tumanggap ay mga magsasaka at household piggery owners. Ang pamamahaging ito ay bahagi ng Swine Multiplier Farm Project ng lokal na pamahalaan ng Manawag. Inilunsad ito noong taong 2022 at ibig sabihin, naging tuloy-tuloy. Ito na ang ika-10 batch ng mga benepisyaryong nabigyan sa ilalim ng nasabing programa. Ang proyekto ay naisakatuparan sa ilalim ng liderato ni Mayor Jeremy Ahericos and Dr. Ming Rosario sa tulong ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion ng Department of Agriculture at sa pagkikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office sa pamumuno naman ni Engineer Arnold Raul Hieronimo.
Pero hindi po nabanggit po dito kung ito po ba ay paparamihin or papalakihin lang tapos ibibenta later para meron naman silang panggastos, additional na panggastos kumbaga. Pero kaliwat kanan sa mga local government units, yung pamamahagi ng mga ayuda sa mga ilang sektor, piling sektor, either financial assistance para naman sa mga tricycle drivers, okay po yan, approve po yan. Mga goods para sa ilang miyembro ng ilang sektor, pero kung titingnan nyo po, pare-parehong sektor. Sasabihin indigent, etc., etc. Pero marami po doon, hindi naman talaga indigent. Why not bigyan din yung ibang sektor, kumbaga, di ba? Meron kayong listahan ng mga households. Kada barangay sigurado yan meron. Why not this time bigyan nyo naman yung ibang sektor? Yung ibang grupo, hindi na lang same-same. Meron yung nabanggit sa atin ng isang regional director. Sabi niya meron yung isang humingi sila ng listahan mula sa lokal na pamahalaan para sa susunod na kanilang pagbibigay ng para naman sa livelihood program. Assistance pa rin po ito. Napansin nila darong mag-ama. O sasabihin siguro, hindi, iba yung pamilya, may pamilya na yung anak ko. The fact is, isang pamilya lang sila, mag-ama. So po pwede, ito kasi nangyari na sa mga sa nakaraan sa iba't ibang lugar. Sa sektor ng indigent, kumbaga, ang nakalista doon yung nanay. Sa sektor ng mga driver ng tricycle, yung tatay naman. O halos lahat na ng miyembro ng pamilya nakatanggap dahil nakabilang sila sa iba't ibang sektor. Pero kung titingnan maigi ng lokal na pamahalaan, anumang lokal na pamahalaan yan at saka DSWD, sana magkaroon sila ng ng database para makita at matanggal naman sa listahan yung mga ilang miyembro ng pamilya at ibigay sa ibang pamilya, di ba? Ang dami-daming inilalabas na pondo ang national government para pang-ayuda ngayong panahon ng krisis. Pero ang mga ayuda na yon, ang masakit, iilan lang naman. Napakaliit na porsyento ang nabibiyayaan. Pero malaking porsyento ang nagbabayad ng tax. Sabi nga nila, only in the Philippines. Sa bagay, only in the Philippines na may nangyayaring ganitong pagbibigay naman. Siguro sa ibang mga Asian countries o Asian countries, meron ding ganitong mga programa sa ibang pangalan. Pero dito nga sa atin, halos same families ang nakakatanggap. At sila rin ang nagbabalitaan kung, ikaw, nailista ka ba? Andun ba yung pangalan mo? Sabi nga nila, that's life. Pero para naman sa iba, masyadong unfair. Happy birthday kay Ofelia Cortez at sino-sino pa ba? Ayan, kay Rose Bernardino. Rose Bernardino, Benji Sendanya, Jasmine Mencias, Ramon Glorioso. Ayan, happy birthday. At good morning kay Kuya Benji Tan. Sandali, may nabasa akong anunsyo, advisory ng Dominican School dito sa lungsod ng Dagupan. Ayan, Dominican School of Dagupan, Dominican School Dagupan Incorporated, Tapuac District, Dagupan City. It has come to our attention that there are circulating reports claiming that Dominican School Dagupan will be closing. We would like to clarify that these reports are false
Our institution remains fully operational and committed to serving our students, faculty, and community. We encourage everyone to rely only on official announcements released through our verified channels. We ask for your cooperation in stopping the spread of misinformation. Please share this post to help us ensure that the truth reaches everyone. Thank you for your continued trust and support. The administration. So paglilinaw po yan ng Dominican School, Dagupan. Mali yung mga balita na nagsa-circulate, di umano. Ako wala pa akong nakitang ganon, pero nakarating sa admin ng Dominican School, Dagupan. At pagkaklaro nila, hindi po totoo na magsasara ang kanilang paaralan. So later on, ilang weeks from now, ay enrollment na naman. So yun yung sabi po ng Dominican School, Dagupan, hindi totoo na sila ay magsasara. Tuloy ang operation ng kanilang paaralan. Ito po ay Catholic School. Oras na po natin, alas 5:33 ng umaga. Break muna po tayo. Babalik po ang Todo Balita. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Mabilis na sinimula ng konstruksyon ng Pangasinan Bangus Building and Hatchery sa Barangay Arnedo, Bulinaw matapos ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III. Ayon kay Governor Gico, ang proyekto ay bahagi ng partnership sa pagitan ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan at ng Department of Agriculture sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Layunin ng proyekto na makapag-produce ng humigit kumulang 100.8 milyong bangus fry at 48 milyong bangus larvae kada taon. Kabilang sa mga pasilidad ni tatayo ang itong broodstock tanks, 120 larvae rearing tanks, 24 rotifer tanks, pati na rin ang administrative at laboratory buildings at staff quarters. Tinatayang 17 bayan sa lalawigan ng direktang makikinabang sa proyekto na may kabuang 39,399 na mangingisda at 63 bangus nursery operators. Inaasahan ding makakatulong ito hindi lamang sa Pangasinan kundi sa buong bansa, lalo na sa gitna ng kakulangan ng supply ng bangus fry at the fingerlings. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:36 na po ng umaga. At patuloy po kayong nakikinig dito po sa ating Todo Balita. So, meron na lang ilang events na natitira sa Mango Bamboo Festival and Fiesta ng San Carlos City. Ganon din sa Mangunguna Festival and Fiesta ng Bayan ng Bulinaw. Fans, happy birthday pala kay Mayor Boying Celeste. Ayan, next week yung kanyang kaarawan. Tinitignan ko yung events ng
Bangus Festival naman ng lungsod ng San Carlos. Lungsod ng San Carlos, Dagupan. Tapos na yung San Carlos. So, dahil 17 ngayon, yung base dito sa kanilang schedule, calendar of events, ang nakatakdang activity ay bukas. Magkakaroon ng dental mission bukas, bukas Saturday. Saturday ngayon. Saturday nga ngayon eh. Ngayon ito. Ayan, Lyceum Dentistry Department, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, wisdom tooth extraction. Kasabay niyan sa People's Astrodome vaccination area, yung dito sa gilid. Pagpasok nyo sa compound, yung gilid ng building, dito sa harap. Tooth extraction, dental or oral prophylaxis and filling. Yan, sa People's Astrodome. Doon naman sa Lyceum Dentistry Department, wisdom tooth extraction. Mahirap yun at mas mahal pag wisdom tooth. Sa 19 naman, gaganapin sa CSI Stadia, Project Linaw Mata Cataract Operation. Siguro ito yung mga na-check up na nung nakaraan. Kaya operation na yung susunod. Sa 21, sa Dagupan City Plaza, Bangus Cuisine. Different ways. Ang original name nito, 101 Ways to Cook Bangus. Tapos pinangalan ng Bangusin, Bangus Cuisine. April 21 po yan. Tapos sa 25, magkakaroon ng fun run for safe. Ano ang ibig sabihin ng safe na acronym? Ito ay Secure and Abuse-Free Environment. Alas 5 ng madaling araw sa New Divinesia Road Extension. Tapos mga Sponsors Day sa 25 at saka 29. Sa April 30, Sisterhood Agreement signing with San Juan City sa Stadia gaganapin. At yung pinaka-aantabayanan na Kalutan, Dalan, Bangus Street Party. April 30 din ba to? Ayan. Doon sa Divinesia Extension, Expressway Extension, Kalutan at Dalan. Ito naman yung isa sa mga traditional events na kasama sa Bangus Festival mula nung ito ay inilunsad ni the late Mayor Benji Lim. Itong Kalutan at Dalan, isa po yan. Different ways, o 100 ways to cook bangus, kasama rin po yan. Tapos yung tapos na Bangus Rodeo, kung saan nagkaroon ng patimpalak at ang participant, syempre, yung mga fish pan owners na may alagang mga talagang inalagaan na bangus. The most beautiful bangus, the biggest, the heaviest bangus, etc. etc. Ayan, isa sa mga traditional events din ng Bangus Festival. Ay Wednesday. Long weekend sa last week of April. Dahil yung May 1 na ito po ay holiday, regular holiday dahil ito ay Labor Day, yung May 1 ay araw ng Biyernes. So long weekend. Biyernes, Sabado, Linggo. And then Lunes ay back to work na naman. Back to reality. So, yung palagi, inuulit-ulit po natin yung mapupunta sa mga events. Make sure na komportable at hindi mainit yung suot nyo. Kahit pa paano, meron na kayong dalang tubig para hindi kayo ma-dehydrate. Merong pamaypay. At as much as possible, wag na kayong magdadala ng bata. Pero yung iba talagang sige pa rin. Sige pa rin yung pagdadala nila ng mga bata. Bago tayo pumunta sa iba pang mga balita, kasama nyo inyong lingkod, Liway Iparagire, yung ilang
Ilan munang greetings o kaya mga pagbate. Good morning kay Glory Sanchez Maramba, kay Jim Ballesteros, Masantos ya lalamut ya kabosan idol kanto. Yes, good morning. Naimbag nga bigat kanyayo apo. Melvin Pilinta, kay Sir Roberto Nimer at Ma'am Araceli, kay Rafael Acosta Mangalyag, at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang. Siyempre, pag sinabing Tubang, kasama rin na rin dyan si Aaron Grace Matro at Nanay Dading at mga opisyales ng Barangay Council at iba pang taga riyan. Plus, syempre, yung kanilang kapitbahay, Barangay Mangin. Sa kabila naman ay Barangay Karanglaan. Ayan, naimbag na bigat kanyayo apo. At yung mga nasa palengke, sana po ay okay po ngayon. Sana maging maganda ang benta. Mamaya tingnan natin yung update naman mula kay Sir Michael Franks Sarmiento ng Comelec Dagupan. Pero itong isang good news mula naman sa bayan ng Tayug. Ang Tayug po ay nasa pang-anim na distrito ng Pangasinan. Ang mga kapitbahay po nito ay ang Santa Maria at sa kabila naman ay Natividad at saka San Nicolas. Yan yung kanyang mga kapitbahay. Naglabas ng resolusyon ang sangguniang bayan ng Tayug. Ito yung resolution number 2026-057. Meron silang 30% rental fee reduction para sa mga market stalls at 50% reduction naman sa market fee occupancy, yung renta mismo ng Ayan. Reduction para sa market stalls, installs lang, temporary. At sa market fee occupancy, 50%, ito yung mismo, yung mga pwesto na nakakahon-kahon na sila, kumbaga. Yung stalls, ito yung mga pinatayong meron yung mga tables, ganun lang. Ang pagkakaintindi ko. Dahil ang description nila, market stalls and 50% reduction naman sa market fee occupancy. Lalo na sa mga pangunahing paninda kagaya ng bigas, gulay, asukal, asin at iba pa. Yun yung kanilang paninda. Ang tulong na ito ay patunay na sa ating bayan, ang ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Tyron Agabas ay handang tumulong at umakbay sa bawat Tayugenyan sa panahon ng krisis. Laki nito 30% sa rental fee reduction sa market stalls at 50% reduction naman sa market fee occupancy. Ayan, buksan natin to para mas lalong mabasa po natin yung iba. So, Municipal Ordinance number 2023-16. In response to the declared national energy emergency ng Malacanang. Ito sa halimbawa to sa 30% reduction, rental fee reduction para sa front stall, original na renta ay 4,500. So reduced base naman dito sa resolution ay magiging 3,150 na lang for the meantime. Back stall, yung sa likod mula 4,000 ay magiging 2,800 at ang corner stall naman from 5,000 magiging 3,500. Sa fish section, original fee ay 300, reduced fee ay magiging 210. Sa meat section, 300 magiging 210. Ito naman yung 50% market fee reduction. Ito siguro yung tickets. Yung binasa ko kanina, yun yung mga pwesto mismo, yung mga stall. Ito yung binibigyan lang. Hindi ko pa rin masyadong mag-gets. Kayo gets nyo. Ito, kagaya, itong 50% market fee reduction. Rice, corn, mongo, beans, peanuts, coffee, kamote, and the like. Original fee ay 50, ang reduced fee ay 25. Yung nagtitinda, ang paninda naman niya ay salt o kaya sugar. Original fee ay 50, magiging 25. Animal feed, rice bran, and fertilizer.
from 50 pesos magiging 25 pesos. Siguro puntahan ko next week si Mayor Tyrone. Hindi ko pa rin masyadong mag-gets. Kung gets nyo, sana share nyo sa akin. Merong 30% rental fee reduction. Ito yung mga stalls, yung mga pwesto nila mismo. Tapos yung sa item, kantudya item, a site of structures such as stalls, booth, or tiendas, original fee, 20 magiging 10. Jaklat na matarosan na po, basta the reduction na. Mula sa lokal na pamahalaan ng Tayug. Ayan, kumusta naman yung iba pang mga local government units? Tama, bigyan naman konsiderasyon yung mga nagrerenta ng pwesto sa loob ng public market dahil alam po natin malaki yung kanilang renta. Meron yung mga pwesto na talagang mabilis yung kanilang paninda, lalo na yung mga nagtitinda ng mga gamit ng mga naglalako. Kagaya ng yung plastic cups, styro cups, yung mga ingredients, ayan, medyo mabilis yung kanilang paninda. Pero yung mga stalls na marami sila, na pare-pareho, like for example, sa bigas, ang daming pwesto ng bigas. Hindi, palagay ko yung iba, hindi ganon kalaki yung kanilang sales everyday. So sana i-consider din ito ng mga local government units, etong mga nagre-rent ng mga pwesto sa mga palengke. Di po ba? Dapat kayong bigyan din ng konsiderasyon. Hindi lang yung ayuda, reduction, kahit temporary, pansamantala, ng kanilang mga rental fees. Kumusta naman yung mga kaibigan nating mga teachers na saka ngayon ay nasa pa rin sila hanggang katapusan, I think, undisturbed vacation. Sa loob ng isang buwan ng bakasyon ay hindi sila dapat o pwedeng tawagin at papuntahin sa school para gumawa ng report or whatever. Hindi po pwede, cannot be. Meron din ako nakitang mga principal na sa bahagi sila ng Mindanao. It's either sila ay nagbabakasyon, kaya magkakasama sila or mga tropa ng mga principal and assistant principals, it's either sila ay nagbabakasyon, personal, or meron silang conference doon, o kaya seminar. Enjoy nyo lang. Yan po yung undisturbed vacation, at least 1 month vacation para sa mga public school teachers. Legacy po yan ni Inday Sara Duterte. Nung siya ay naging Secretary ng Department of Education, ipinatupad niyan ay talagang palakpak ang mga teachers. Dahil ang katotohanan kasi nung mga nakaraan before inintroduce ni Vice President Sara sa Department of Education nung siya ang secretary, yung undisturbed vacation for teachers sa summer vacation ay kahit bakasyon, kung ano-anong mga activities na sinasagawa at kinakailangan silang pumunta sa school para naman tapusin din yung iba pang reports nila or whatever. Nung inilunsad nung siya ay secretary ng DepEd ni Vice President Sara Duterte yung undisturbed vacation for teachers, ay talaga happy ang ating mga teachers and happy din tayo para sa kanila. And palagay ko that time happy rin ang mga iba't ibang travel agencies dahil ang dami nilang clients. That time on that first year ba anong undisturbed vacation for teachers, na isama ako dun sa sa Siargao. Yan po ay isang malaking isla. Meron siyang 7 bayan. Kung ang Santiago Island natin sa bayan ng Bulinaw ay meron siyang, hindi ako nagkakamali, 7 pero barangay. Yung Siargao ay isang napakalaking isla at meron siyang 7 na bayan. So doon sa billeting area namin ay ilang grupo mula sa DepEd ang andun din, mula sa iba't ibang schools division, at saka yun, bakasyon. Dahil undisturbed vacation for teachers, sabi nga nila, ito ay napakagandang
opportunity para sa mga teachers, para sa amin, dahil makakapagbakasyon kami ng bakasyon talaga, walang iniisip na trabaho. So enjoy ang vacation para sa mga teachers at yung iba kasama nila yung kanilang mga principals, yung mga katropa, nasa iba't ibang lugar po sila ng Pilipinas. Yung iba nakita ko nasa Cebu, meron sa Marinduque, yan yung mga gusto kong marating Marinduque, Bukidnon, at iba pa, doon sa Mindanao. Pag-ipunan po natin para marating po natin yung mga lugar na yon. Walang imposible, anumang edad. 8 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Patuloy po kayong nakikinig sa ating Todo Balita. Eto, magkakaroon ng mall voting in Dagupan soon, sabi ni Sir Michael Frank Sarmiento ng COMELEC Dagupan. Yan, sabi niya meron daw enough space for mall voting. But usually pag ganyang mall voting, lalo na pag local, para lang dun sa mga barangay, taga-barangay kung saan nakatayo yung mall. So kung Nepo Mall, Barangay Pantal. Pero tingnan po natin yung updates later ng COMELEC Dagupan. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung partnership ng Nepo Mall Dagupan at saka COMELEC Dagupan para naman sa registration, off-site registration tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes nag-umpisa ng March hanggang April. Sila po ay merong off-site registration ang COMELEC dyan sa Nepo Mall. Ulitin ko, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kaya naman, tara na at huwag palampasin, sabi dito. Special Satellite Office. Yung mga hindi pa yung hindi pa nakapagparehistro o malapit na ang Mayo, yan po yung end. Pero ibalik ko lang sa Nepo Mall. Open sila Monday, Wednesday, Friday hanggang etong buwan ng April. So meron na lang 2 linggo na natitira except on 10 a.m. to 5 p.m. sa ground floor atrium. Pero syempre, kasabay po niyan, bukas pa rin ang opisina ng COMELEC. At yung sabi ko nga, deadline ng registration hanggang sa ng mga voter registration hanggang May na lang po yan ha. Huwag na kayong humingi ng extension. Napakahaba nung anunsyo ng COMELEC, Commission on Elections patungkol sa registration, kaugnay naman sa nalalapit na barangay and SK election. Kailan yun? November 2. Kailan ang deadline ng registration? Buwan ng Mayo. Kailan hindi na kayo pwedeng magparehistro? Umpisa ng buwan ng Hunyo. Kapag hindi kayo nakapagparehistro hanggang sa end ng schedule, kailan kayo pwedeng magparehistro? Antayin nyo na yung antayin nyo yung susunod na announcement ng COMELEC. Preparatory na yon for the 2028 local and national elections. Para parehistro kayo para o kaya yung magta-transfer, kung ano man yung gagawin nyo, meron kayong i-update sa pangalan nyo, ayan, gawin nyo po yon hanggang Mayo para makaboto kayo sa November 2 sa barangay elections. Sa mga kabataan na qualified sa SK at barangay, wag nyong sayangin yung pagkakataon at iboto nyo yung tama. Yung mga cast ng Home Along Dariles, The Reunion ay meron daw silang shooting diyan sa may plaza, City Plaza ng Dagupan. Sabi ni Mayor Belen Fernandez dito sa see you bukas. So kagabi ito 7 hours, mamaya alas 4 ng hapon. Pero pag may shooting na ganyan, 'di ba, dapat hindi maingay. So kung ano yung sasabihin huwag maingay dahil magsushoot na, o huwag ka kayong maingay, manood na lang. Manood na lang. Naalala ko lang yung mga kabataan po namin, talagang napakalakas ng mga sine at napakaraming sinihan.
Merong isang sinihan dun sa may A.B. Fernandez malapit sa traffic. V na yata yun. Tapos dito sa downtown, merong dalawa ba dito sa downtown? Yung isa nasa right side. Tapos yung isa naman dito sa left side. Parang dalawa yung sinihan dyan sa downtown noon, nung mabata pa kami. At yung Macador ay isang napakagandang hotel that time. Yung kanyang cinema ay talagang sobrang lamig. Nagkakaroon din ng premiere showing. So dumadating yung mga lead stars dito sa Dagupan. Meron pa Rodela dito sa Fernandez Street. So 3 dyan sa downtown. Vida, yung nasa right side, at saka sa left side facing downtown. Sa left side naman ay yung Jade. Ayan, Jade Theater. Malakas pa yun. Tapos double showing, 2 pelikula. Those were the days na may mga nakakapanood kami ng mga pelikula, tapos nakakakita kami ng mga artista, mga sikat na artista. Pero ngayon, ang artista mapapanood na lang pag meron yung mga festival o kaya merong yung mga street parties, may mga banda-banda, ganun na lang. I-enjoy po natin, pero yun nga, siguraduhin wala kayong kasamang bata na mako-compromise. Dahil sa init ng panahon plus yung siksikat at saka yung mahabang lakaran, ay naku, huwag nyo nang dalhin yung mga bata. Good morning kay Sofia Mamaril Matias, naimbag na bigat kanyam. Kuya Benji Tan, good morning. At sa iba pa na suki ng Todo Balita at saka ng DWIC, isang napakagandang umaga at maraming salamat po sa inyo. And congratulations din sa ating kaibigan kay Dr. Dennis Solis ng Dagupan City National High School, Most Outstanding Advisor ng school paper. National yan, siya yung Most Outstanding from Region 1. Ayan, congratulations. At muli, paalala po natin yung mga, lalo na yung mga Katoliko, syempre sila yung pupunta doon sa Centennial Canonical Coronation of the Our Lady of the Rosary of Manaoag. I-prepare nyo ang inyong sarili, palakasin nyo ang inyong sarili dahil lakaran po yan. Malayo yung mga parking areas. Tapos, yung mga maaga, madaling araw siguro, ayan, pwede pa silang makadaan sa poblasyon at papunta dun sa designated parking area. Meron yung sa bandang likuran ng Central School that can accommodate 1,000 cars o vehicles. Pero after that, puro na lakaran. Ihanda ang inyong sarili, ihanda ang inyong budget, plus we wish you the best. Okay mga kaibigan, ang tabayanan ng susunod na Early in the Morning. Susunod na po yan. Uli tayong magkakasama-sama sa Lunes hanggang Sabado pa rin sa Todo Balita. Early in the Morning, makakasama niyo si Kaaron Orly Navarro. Sa ngalan ng aking partners, si Kaaron Susan Yadaw at sa technical, si Kaaron Edwin Inong. Nakasama niyo po ako si Liway Manantani Paragiren na imbag nga bigat. Kanyayo amin na po and happy weekend. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw.